Welcome to GK Diaries, kung saan bawat tinig may katotohanan at bawat kwento may aral. Ako si Joy, 32 taong kulang, isang simpleng misis, may isang anak, at isang asawang matagal ko nang hindi halos nakakausap ng maayos. Kung tatanungin mo ako kung masaya pa ba ako sa buhay ko, siguro ang isasagot ko, oo. Pero hindi buo. Bawat araw, pareho lang ang eksena. Gigising ako, magluluto, mag-aalaga sa anak, maglalaba, maglilinis, tapos maghihintay. Maghihintay hanggang sa dumating si Randy. Ang asawa kong halos hindi na ako tinitignan sa mata. Pag uwi niya, kumakain siya, nanonood ng TV, at pagod na agad. Minsan, tinatanong ko pa rin siya, kamusta araw mo? Ang sagot niya laging maikli, pagod, bukas ulit. Walang halik, walang yakap. Ang tanging tunog sa pagitan namin ay kaluskos ng pinggan at mahinang ugong ng bentilador. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang lumamig ang lahat. Pero tuwing hapon, habang naglalampaso ako ng sahig at nasisinagan ng araw, nararamdaman kong may parte sa akin na parang unti-unting natutuyo. Yung pakiramdam ng pagiging babae. Hanggang dumating ang bagong lipat sa katabing bahay. Si Mang Victor, mga 52 siguro. Medyo may edad na, pero halatang maayos sa katawan. Tahimik siyang tao. Halos walang bisita. At madalas kong nakikita tuwing umaga na nag-aayos ng halaman sa labas ng bahay niya. Sa una, wala lang. Isang kapitbahay lang na tipikal. Pero habang tumatagal, napapansin kong may kakaibang paraan siyang ngumiti. Yung parang may lalim, pero hindi bastos. Isang tanghali, habang nag-aayos ako ng mga nakasampay sa likod bahay, sumilip siya sa bakod. Magandang hapon, sabi niya. Medyo paos ang boses. Napalingon ako. Magandang hapon din po, Mang Victor. Ang sipag mo naman. Hindi ka ba nauubusan ng gagawin? Sanay na po, para hindi mabagot. Sagot ko, sabay ngiti. Tumango siya. Tama yan, mas mabuti ng pagod ang katawan kaysa pagod ang isip. Simple lang ang palitan ng salita, pero may kung anong kakaibang bigat ang tono niya sa huling linya. Parang hindi lang iyon tungkol sa pagod ng katawan. Pag alis niya, ilang minuto akong tulala. Bakit parang nangungusap ang mga mata niya? Bakit parang may gustong sabihin sa pagitan ng mga salita? Kinagabihan, habang naghahanda ako ng hapunan, sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Mang Victor. Nag-aayos ng kanyang motor. May ilaw ng poste na tumatama sa mukha niya. May linya ng edad. Oo, pero may aura ng kumpiyansa. Walang pagmamadali sa bawat galaw. Parang laging kalmado. Iba sa asawa kong laging pagod, laging nakasimangot. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinitignan. Siguro, dahil matagal ko nang hindi nararamdaman ng pagka-interes. Hindi dahil gwapo siya, kundi dahil napansin niya ako. Sa sumunod na mga araw, naging madalas ang magandang hapon niya. At tuwing naririnig ko yon, parang may kung anong buhay na nabubuo ulit sa dibdib ko. Isang araw, habang naglalaba ako, narinig ko siyang sumigaw mula sa labas. Joy, may natanggal yatang tali sa sampayan mo. Paglabas ko, nakita ko siyang nakasalo
sa nahulog na bedsheet. "Salamat po, Mang Victor," sabi ko. "Wala yun. Pero parang masyado kang nag-iisa dito sa bahay mo sabi niya habang inaabot ang tela. "Sanay na po," sagot ko. Madaling araw pa kasi umaalis si Randy. "Ang hirap nun. Laging walang kasabay sa tanghalian." Ngumiti siya ng marahan. Hindi malisyoso, pero may kakaibang lambing. At sa ilang segundong iyon, habang hawak niya ang dulo ng bedsheet at ako naman ang kabila, parang may dumaloy na init sa pagitan namin. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa titig. Pagpasok ko sa bahay, napaupo ako. Ang simple nang nangyari. Pero bakit parang may kung anong binubuhay sa loob ko? Simula nung araw na iyon, parang hindi na naging pareho ang mga hapon ko. Kapag naririnig ko ang lagitik ng gate sa katabing bahay, kusa na akong napapatingin. At sa tuwing nakikita ko si Mang Victor, nakasando, may hawak na tabo o walis, hindi ko alam kung bakit. Pero parang automatic na lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko naman sinasadya. Pero minsan, ang mga bagay na sinasabing hindi mo sinasadya, yun pala, yung matagal mo nang gusto. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paso sa terrace, sumilip siya sa bakod. "Joy, marunong ka bang magpatubo ng halaman?" "Konti lang po," sagot ko. "Bakit po?" "Yung mga tanim ko kasi, parang ayaw lumago. Baka may alam kang sikreto," sabi niya, sabay tawa. Dinidiligan ko lang naman po ng tama. Huwag masyadong madalas." "Ganun ba? Baka pwedeng ikaw na lang ang magdilig minsan." Napatigil ako sa ginagawa ko. Hindi bastos ang tono niya, pero may kakaibang lambing na halatang may halong biro. Napangiti ako ng pilit. "Ikaw talaga, Mang Victor? Huwag nga po kayong magbiro ng ganyan. Mamaya, marinig ng misis mo." Ngumiti siya pabalik. "Wala akong misis. Matagal nang wala." Sandaling natahimik ang paligid. Ang hangin parang biglang uminit. Sorry po," mahina kong sabi. "Wala ka dapat ikasorry. Sanay na akong mag-isa." Tapos tumingin siya sa akin ng diretso. "Pero minsan, nakakapanibago rin yung may bumabati sa akin tuwing hapon." Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot, kaya ngumiti na lang ako. Pero sa loob-loob ko, naramdaman kong parang ako rin, nakakapanibago, na may nakikipagkwentuhan ulit sa akin ng may interes. Hindi lang dahil kapitbahay ako, kundi dahil babae ako. Kinabukasan, sinadya kong lumabas ng medyo maaga. Magwawalis lang ako sa labas, sabi ko sa sarili ko. Pero alam kong umaasa akong masisilayan siya. At hindi nga ako nabigo. Naroon siya, nakaupo sa bangkito, nag-aayos ng mga pako. "Ang sipag mo sabi niya habang nakangiti. "Hindi naman po, maalikabok lang kasi," sagot ko, sabay turo sa kalsada. Naglakad siya papalapit sa bakod, hawak ang martilyo. "Kung gusto mo, ako na maglinis ng bahagi mo dyan. Nakakangalay sa likod yung pagwawalis." "Naku, wag na po. Nakakahiya." "Hindi ako mapapagod. Basta ikaw." Napahinto ako. Hindi ko alam kung biro pa rin ba iyon o hindi na.
Pero nang marinig ko ang mahinang tawa niya, doon ko lang napagtanto kung gaano kalambing ang tunog ng pangalan ko kapag siya ang bumibigkas. Joy. Isang simpleng tawag, pero para bang may kasamang init na dumadampi sa balat ko. Simula noon, naging madalas na ang kwentuhan namin. Kung minsan, sa pagitan ng bakod lang. Minsan, tungkol sa halaman. Minsan, tungkol sa araw. Minsan, tungkol sa wala. Pero sa bawat saglit, nararamdaman kong unti-unti kaming nagiging komportable sa isa't isa. At sa mga sandaling iyon, natutunan kong hindi lang pala yakap o halik ang nakakaadik. Paminsan, isang simpleng titig lang na may sinseridad, sapat nang gisingin ng mga damdaming matagal nang natutulog. Isang tanghali, nasira ang kortina ko sa sala. Pinilit kong ayusin, pero hindi ko maikabit ng maayos. Sakto namang napadaan si Mang Victor. Joy, ayos ka lang? Opo, nasira lang po itong sabitan ng kortina. Pero okay lang po. Ako na, sanay ako dyan. Bago ko pa mapigilan, pumasok na siya. Saan ba banda? Tanong niya. Dumiretso sa sala. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nasa loob ng bahay ko. Tahimik ako, habang siya naman, abala sa pagkakabit ng kurtina. Habang inaabot niya ang dulo ng tela, sumilip ang ilang patak ng pawis sa batok niya. Naalimpungatan ako sa sarili kong titig, kaya umiwas ako. Pero ramdam kong alam niya. Joy, mahina niyang sabi. Hindi pa rin lumilingon. Bakit po? Matagal ka na bang ganito? Mag-isa sa bahay, kahit may asawa. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Pero nang humarap siya, ramdam kong hindi na tanong yun. Para bang gusto lang niya marinig ang kumpirmasyon ng bagay na pareho naming alam. Sandaling katahimikan. Tapos ngumiti siya ng banayan. Pasensya na. Masyado na yata akong nagtatanong. Okay lang po, sabi ko. Pero may kaba sa loob ko. Kaba na may halong kilig. At nang paalis na siya, narinig ko pa siya ng mahina, halos pabulong. Salamat, Joy. Ang saya lang na may nakakausap ulit ako. Pagkasara ng pinto, napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ako biglang napangiti. Pero alam ko, may simula nang hindi dapat nagsimula. Madalas ko nang marinig ang boses ni Mang Victor mula sa kabilang bakod. Minsan, habang naglalaba ako, maririnig ko siyang kumakanta ng mahina. Yung mga lumang kantang bihira nang marinig sa radyo. Minsan naman, tumatawag lang siya. Joy, maayos pa ba yung kurtina? Opo, salamat po ulit ha. Kung may masira ulit, sabihin mo lang ha. Sayang ang ganda ng bahay mo kung puro sira. Sa totoo lang, wala naman akong intensyon na gawing kaugilan ang pag-uusap naming iyon. Pero habang tumatagal, parang nagiging bahagi na siya ng araw-araw ko. Ang boses niya, ang ngiti niya, ang paraan ng pagkakatitig, lahat unti-unting nagiging pamilyar. Hindi ko nga napapansin. May mga sandaling siya na agad ang naiisip ko bago pa man ako tumingin sa bintana. Isang hapon,
Habang nag-aayos ako ng mga laruan ng anak ko sa bakuran, nakita kong may dala siyang kahon. Joy, baka gusto ng anak mo to. Mga lumang laruan ng pamangkin ko. Ha? Naku po. Nakakahiya naman po. Ano ka ba? Wala yun. Sayang lang kung nakatambak. Wala na rin naman ibang maglalaro dyan. Tinanggap ko iyon. At nang magtama ang kamay namin, saglit lang, pero may kuryenteng dumaloy. Hindi ko may paliwanag, pero parang dumulas ang hangin sa pagitan namin. Salamat po, Mang Victor. Tawagin mo na lang akong Victor. Matanda nga ako, pero ayoko masyadong formal yung pakiramdam. Sabi niya, sabay tawa. Napatawa rin ako. Sige po. Sige, Victor. At doon, nagsimulang mag-iba ang tunog ng pangalan niya sa bibig ko. Hindi namang Victor na kapitbahay. Si Victor na pamilyar, malapit, delikado. Lumipas ang ilang araw. Habang nasa labas ako, lumapit siya. Joy, kung okay lang, baka pwedeng pa-charge itong cellphone ko. Napundi kasi yung outlet sa bahay ko. Sige po, dito nyo na lang po iwan. Salamat. Kung okay lang din, ako na maghintay. Mabilis lang to. Pumasok siya at muli kong naramdaman yung bigat ng presensya niya sa loob ng bahay. Tahimik kaming dalawa habang nakacharge ang cellphone niya sa gilid ng mesa. Walang ibang ingay kundi ang tiktak ng wall clock. Ang tahimik dito sa inyo, sabi niya. Oo, ganito naman halos araw-araw. Hindi ka ba naiinip? Sanay na, pero minsan, opo, nakakainip din. Tumango siya. Alam mo, Joy, minsan, yung pinakatahimik na lugar, yun pa yung pinakamaingay sa loob. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tinamaan ako. Siguro kasi, totoo. At habang nakatitig siya, parang ramdam kong nauunawaan niya yung mga bagay na hindi ko kailanman nasasabi kahit kay Randy. Pagka-charge ng phone niya, akma na siyang aalis. Pero bago siya makarating sa pinto, napahinto siya. Joy. Po? Tingin mo, may mali ba kung nagkakagusto ka sa taong alam mong hindi mo dapat magustuhan? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung para kanino yung tanong na yon. Para ba sa kanya? O para sa akin? Pero pareho naming alam kung sino ang tinutukoy. Hindi ako sumagot. Ang ginawa ko lang, pinilit kong umiti. At nagsabing, baka depende sa dahilan kung bakit mo siya nagustuhan. Ngumiti siya. Yung tipong may halong lungkot at pag-amin. Tama ka. Lumabas siya ng bahay at naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Tahimik pero kumakabog ang dibdib. Hindi na kailangan ng salita. Pareho naming alam. May hangganang unti-unti naming nilalapitan. Kinabukasan, tuwing maririnig kong sumasara ang gate niya, napapatingin ako. Tuwing naririnig kong bumubukas ang pinto niya, biglang umiinit ang paligid. Hindi ko man sabihin, pero alam kong inaabangan ko na siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan. Pero sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin, parang may tanong na palaging nakabitin sa pagitan namin. Hanggang saan? At sa bawat titig,
Parang unti-unti nang lumalabo ang sagot. Hindi ko alam kung bakit ako kabado. Mag-aalas 3 lang ng hapon. Pero para bang ang bigat ng hangin sa paligid. Tahimik ang buong kalsada. At ako lang, mag-isa sa bahay. Wala ang anak ko. Dahil nasa mga lolo't lolo niya. Habang nag-aayos ako, narinig kong kumalabog ang gate. Pagtingin ko, si Victor. May dala siyang maliit na kahon. Pasensya na, Joy. May natira pa pala akong tools dito nung inayos ko yung kurtina niyo dati. Ah, sige po. Salamat. Ngumiti siya. Pero iba yung ngiti niya ngayon. Parang may gustong sabihin. Pero hindi alam kung paano sisimulan. Pumasok siya sandali para ibalik ang gamit. Joy, pwede ba akong uminom ng tubig? Tanong niya. Siyempre naman. Naghanda ako ng tubig. Inilapag sa mesa. Habang iniinom niya, napansin kong pinagpapawisan siya kahit hindi naman ganon kainit. Victor, okay ka lang ba? Tanong ko. Oo. Medyo nahihilo lang siguro sa init. Naupo siya sa sofa. At hindi ko alam kung bakit. Pero napalapit ako sa kanya. Hindi para alagaan siya. Kundi dahil may kung anong magnet na humihila. Joy. Mahinang tawag niya. Po? Alam kong mali. Pero minsan, hindi ko na kayang itanggi yung nararamdaman ko. Parang tumigil ang hangin. Hindi ko agad naintindihan kung anong isasagot ko. Nakatitig lang ako sa kanya. Sa mga mata niyang may halong takot, pagnanasa at pagkagusto. Matagal na akong nag-iisa. Patuloy niya. Nasanay na akong walang karamay. Pero mula nang makilala kita, ewan ko, parang nabuhay ulit ako. Yung mga pakiramdam na akala ko wala na. Napalunok ako. Hindi ko kayang tumingin ng diretso sa kanya. Pero alam kong totoo yung bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Victor, hindi ko hinihingi na sagutin mo ako. Gusto ko lang malaman mong kapag nakikita kita, gumagaan yung mga araw ko. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mainit, mabigat, pero hindi bastos. Parang humihingi ng pahintulot. Hindi umaangkin. Hindi ko ito binawi. Hindi ko rin ito tinugon. Pero ang katahimikan naming dalawa, parang isa ng sagot. Joy, bulong niya. Halos hindi na marinig. Sabihin mo lang kung mali na to. Huminga ako ng malalim. Mali na siguro. Pero, hindi ko kayang itigil. Doon siya napangiti. Mahina, pero puno ng emosyon. Yan din ang kinakatakot ko. Lalong lumalim ang katahimikan. Wala ni isa sa amin ang gumagalaw. Pero bawat segundo ay parang humihinga ng sabay. Ang init ng hapon, ang lakas ng tibok ng puso. Lahat parang sumisigaw ng parehong damdamin. Hanggang sa bagyang niyang inilapit ang mukha niya. Hindi agad, marahan. Tila naghihintay kung tatanggihan ko o kung hahayaan ko. Nang magtama ang hininga namin, tumigil ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong isang maling hakbang lang, wala nang atrasan. At hindi ko namalayan, magkalapat na pala ang mga labi namin. Noong una, banayad lang.
Parang nag-aalala. Pero nang mapansin niyang hindi ko siya tinutulan, lumalim ang mga halik namin. Mas lalo niya akong inilapit sa kanya na para bang walang sinasayang na oras. At ako naman, tuluyan nang nagpatangay sa mga sandaling iyon. Tuluyan ko nang ipinaubaya ang sarili ko. Nang matapos kami, sandali kaming nagpahinga. Bumulong siya. Mahal kita, Joy. Hindi ako sumagot. Dahil hindi ko alam kung pagmamahal na ba itong nararamdaman ko. Gayong pumayag ako sa nangyari. Tumayo na ako at nagbihis. Victor, mali ito. Hindi natin dapat ginawa to. May asawa ako. Pero Joy, napapasaya ka ba niya? Ako, handa akong pasayahin ka kahit sa anong paraan. Huwag na natin pag-usapan to, Victor. Mali pa rin tayo. Lumapit siya sa akin. Alam kong naguguluhan ka lang ngayon, Joy. Pero pag-isipan mong mabuti. Nagbihis na siya at tuluyan nang lumabas ng bahay. Kinagabihan, hindi ko maharap ng maayos ang asawa ko. Pagdating ni Randy, sinalubong niya ako ng halik. Nagulat ako. Kasi matagal na nang huli niya akong halikan. Pag dumarating siya galing trabaho. Mahal, kamusta ka sa maghapon? Aniya. Okay lang ako, mahal. Medyo pagod lang sa gawaing bahay. Ang anak natin, nandun pa kina mama. Oo, mahal. Mabuti yun, mahal. Para naman makapagpahinga ka ngayon. Habang naghuhugas ako ng plato, nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Randy. Mahal. Sorry kung medyo napabayaan na kita, ha. Busy lang kasi ako sa trabaho. Humarap ako sa kanya at tumingin ako sa mata niya. At doon, hinalikan ako ng asawa ko. Binuhat papuntang kwarto at pinaramdam niya ulit na mag-asawa kami. Pagkatapos, mabilis siyang nakatulog sa tabi ko. Samantalang ako, gulong-gulo ang isip ko. Nangyari lang sa loob ng isang araw yon. Kay Victor at kay Randy. Hindi ako nakatulog ng maayos. Magdamag kong inisip ang mga nangyari. Kinabukasan, nasa bakuran si Victor. Nagdidilig ng mga halaman niya. Nang makita ko siya, umiwas ako ng tingin at dali-daling pumasok sa bahay. Habang si Randy naman, walang pasok tong araw na yon. Maghapon lang siyang nasa bahay at kinukulit ako. Hindi ko alam kung nakikita kami ni Victor. Pero alam kong may nakamasid sa labas ng bahay namin. Nang lumabas si Randy, narinig kong nag-uusap sila ni Victor. Mang Victor, salamat nga pala sa pagtingin dito sa bahay pag wala ako. Nabanggit kasi sa akin ni Joy na tinutulungan mo daw siya pag may sira dito sa bahay. Oo, Randy, walang anuman. Masaya akong matulungan kayo ni Joy. Sabay tingin sa akin na parang may lungkot sa mata niya. Alam siguro niya na medyo nagkakamabutihan ulit kami ni Randy. Di ko din alam, pero may puwang sa puso ko na nalulungkot din sa pag-iwas kay Victor. May puwang sa puso ko na gusto ko pang ituloy ang kung anong namamagitan sa amin ni Victor. Pero mas malakas ang sigaw ng konsensya ko. Huwag mo nang lokohin ang asawa mo. Yun ang sabi ng konsensya ko. Kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong mamili.
Pag pinatagal ko pa, baka mahuli kami ni Victor. Wala na akong pamilyang babalikan. Dahil sigurado, magagalit ang asawa ko pag nalaman niya ang tungkol sa amin. Kaya naman, pinag-isipan kong mabuti kung sino ang pipiliin ko. Isang araw, kinausap ko si Victor habang wala si Randy. Pagkakita niya sa akin, agad niya akong niyakap. Joy, miss na kita. Victor, putol ko agad. Mahinaon, pero buo. Victor, kailangan na nating itigil to. Natigilan siya. Alam ko, sabi niya. Pero, sigurado ka ba? Hindi ko naman hinihingi na iwan mo ang asawa mo. Gusto ko lang na ano, Victor? Tanong ko, nanginginig ang boses. Na ipagpatuloy natin tong mali? Na araw-araw akong mabubuhay sa takot at hiya? Tumitig siya sa akin. Walang salita. Pero punong-puno ng pangungusap ang mga mata niya. Lumapit siya. Maraang hinawakan ng kamay ko. Joy, gusto lang kitang maramdaman. Kahit sandali pa. Pero dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Hindi na pwede, Victor. Kung totoo talaga ang nararamdaman natin, dapat matutunan nating bitawan. Dahil ang pag-ibig, kahit gaano katindi, kapag mali, dapat marunong tumigil. Tumulo ang luha ko. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa tukso, kundi dahil sa tunay na pagsuko. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ko makakalimutan kung paano mo pinaramdam na buhay pa ako. Paalam, Victor. Tumalikod ako, kahit nanginginig ang mga tuhod ko. At habang papalayo ako, naririnig ko pa rin ang tinig niya. Hindi sa pandinig, kundi sa alaala. Hindi ko alam kung kailan ako unang nawala sa sarili ko. Siguro, noong araw na nagsimula akong makaramdam na parang wala nang nakakakita sa akin. Tapos biglang may isang taong nagpaalala kung ano ang pakiramdam ng mapansin, mapahalagaan, at mahalin. Pero mali pa rin. Kahit gaano kabuti ang dahilan, kapag may nasasaktan, hindi na iyon tama. At doon ko natutunan na hindi lahat ng pagmamahal dapat mong ipaglaban. Yung iba, kailangan mong pakawalan para manatiling buo ang mga taong umaasa sa'yo. Ngayon, hindi pa din alam ng asawa ko na nagkaroon ako ng sikretong relasyon sa matandang kapitbahay namin. Hindi ko alam kung isang araw, aaminin ko din ang lahat sa kanya. Pero ngayon, hindi ko pa kaya. Hindi ako proud sa ginawa ko. Pero pinili kong i-share to sa inyo para may aral kayong kapupulutan. Isa lang ang sigurado ko. Mas pinili kong maging tapat sa huli kahit alam kong minsan sa buhay ko ay nalihis ako. Mas pinili kong ayusin ang nasira kaysa magtago sa init ng maling pag-ibig. Sa lahat ng nakikinig, kapag dumating sa punto na may taong magpaparamdam sa'yo ng buhay habang ikaw ay unti-unting nawawala, alalahanin mo ito. Hindi lahat ng nagpapasaya ay tama. At hindi lahat ng sakit kailangang iwasan. Dahil minsan, sa sakit ng pagpili sa tama, doon mo lang tunay na mararanasan
ang kapayapaan. Ako si Joy, ang babaeng muntik nang iniwan ang lahat. Pero sa huli, natutong pumili ng pamilya. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Joy.